Hello, Unli Space Kids! Halina't magbasa at matuto. Ang ating aralin ngayon ay mitolohiya, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Welcome to Quarter 3, Week 1 dito sa Unli Space. Layunin, natutukoy ang nagsasalaysay sa mito, na ibibigay ang opinyon, solusyon at reaksyon. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Sino ang kinikilalang pinakamakapangyarihang Diyos sa mitolohiyang Tagalog na lumikha ng mundo? Ang tamang sagot ay Bathala. Ano ang tawag sa mga nilalang na tagapangalaga ng kalikasan at karaniwang naninirahan sa bundok o ilog? Ang sagot ay Diwata. Sino ang Diyos ng araw at digmaan na pinaniniwalaang nagbibigay tapang sa mga mandirigma? Tama, siya si Apo-Laki o Diyos ng katutubo. Ngayon naman mga bata, gawin natin ang hula-rawan. Suriin ang mga larawan at huhulaan kung ano ang mga ito. Gawing gabay ang mga patlang upang mabuo ang salita. Bago natin basahin ang kwento ng mitolohiya, tayo munang maghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Diyos, makapangyarihang nilalang na pinaniniwalaang nagmamay-ari ng kakaibang kapangyarihan at nagagawang kontrolin o gabayan ang mundo at tao. Ninuno, mga nauna sa atin, mga lolo at lola noon pa, o mga unang tao sa ating angkan. Nilalang, anumang buhay na ginawa o nabuo na maaaring tao, hayop, halaman o mahiwagang karakter sa kwento. Pulo, isang lupain na napapaligiran ng tubig, mas maliit kaysa sa isang malaking isla o bansa. Makapangyarihan, may taglay na malakas na kapangyarihan o kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng mitolohiya? Anong uri ng mitolohiya ang nabasa mo? Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa mitolohiyang nabasa o napanood mo?
Ano ang mitolohiya? Ito ay kalipunan ng mga kwentong tumatalakay sa pinagmulan ng mundo, tao, Diyos at iba't ibang nilalang. Ginagamit ng sinaunang tao upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi nila maunawaan. Katangian ng mitolohiya. May mga Diyos at Diyosa. May mga nilalang na may kapangyarihan. Nagpapaliwanag ng pinagmulan. Nagbibigay aral at ito ay bahagi ng kultura. Mga halimbawa ng mitolohiya. Mitolohiya ng mga Griego, si Zeus, Athena. Mitolohiya ng mga Pilipino, Bathala, Mayari, Apo-Laki. Mitolohiya ng mga Romano, Jupiter, Venus. Mga bata, samahan niyo akong basahin ang mitolohiyang ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na Bathala ng mga Tagalog, Laon sa mga Bisaya, Kabunian sa mga Ifugao, Lumawig at Kankanay sa mga Bontok, Kadaklan sa mga Tingians, Malayari sa mga Zambal, May Kapal sa Kapampangan, Tuluklawin sa matandang sulod ng Panay, Tagbusan sa Manobo, Mababaya sa Bukidnon, Melu sa Bilaan, Minadean sa Tiruray, Mamanwa sa Negrito ng Surigao, at Panulak Manabo sa Bagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat at pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ay nilalang. Ang Bathala o May Kapal ng mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok ng Arayat. Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa, at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig kundi ang langit, dagat, at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita, kaya siya'y umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugan at ibinulwak ng dagat sa langit ang kanyang tubig. Bilang pagganti, ang langit na may naghulog ng mga bato at lupa sa tubig, kaya't napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapapagpahingahan ng uwak. Ayon naman sa matandang Panay Bisaya, mayroon ding ibong tinatawag na Manaul na siyang pinakamakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat, pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit, kaya siya'y dumalangin sa ibon. Binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagis sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na Kabunian, na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apo-Laki, ang mga espiritu ng kidlat. Ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay.
Ang mga bontok at kankanay sa lalawigang bulubundukin ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmulan ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon naman sa mga Bagobong Mindanao, ang Pamulak Manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niyang ang daigdig ay walang kaalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang makapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya na tumitira sa tahanang tulad din ng sa kanyang mga sakop. May kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa mitolohiya naman ng mga Tagalog, si Amihan daw at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang bias na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nang mabutas ay nabiyak at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga Maguindanao. Ang Diyos na si Sitli para Misuli, bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan, nagmula si Putri Turina na napangasawa si Kabanguan at ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga Maguindanao. Mga bata, sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalaysay sa mitolohiya? Paano ninyo nasabi? Batay sa pinagmulan ng unang babae at lalaki, alin sa binasa ang pinaniniwalaan ninyo? Bakit? Kung kayo ang susulat ng mitolohiya, paano nyo lilikhain ang mga unang babae at lalaki? Ipaliwanag. Ano ang inyong opinyon at reaksyon hinggil sa mito ng mga bathala? Bakit kaya mahalaga ang pananampalataya? Sa binasang mitolohiya, ano kaya ang mahihinuha sa susunod na pangyayari batay sa nakasaad? Una, sa mitolohiya ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nabutas. Ang sumunod na nangyari ay... Ikalawa, sa paglikha ng mga tao sa Maguindanao, ang Diyos na si Sitli para Misuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga lalaking anak na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan nagmula si Putri Turina na napangasawa ni Kabanguan. Nagkaroon sila ng mga anak. Pagkatapos ay... Ikatlo, sa paniniwala ng karamihan, nang lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Pagkatapos, siya ay... Ikaapat, karaniwan kapag nag-asawa ang babae at lalaki, sila ay... patlang. Ikalima, sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba-ibang paniniwala ng pinagmulan ng unang babae at lalaki. Madalas sila ay nagmula sa
Mahusay mga Only Space Kids! Ngayon naman, dumako tayo sa pagtataya. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Magaling mga Only Space Kids! Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Abangan ang mga susunod pa nating aralin. Dito lang yan sa Only Space!